Kung lilipad si Donald Trump na yon papuntang China, hindi lang ito basta diplomatikong biyahe. Hindi lang ito basta photo op. Hindi rin ito basta usapang kalakalan lang. Ito ay isang pahayag ng pandigdigang interes ng Amerika sa panahong ang gitnang silangan ay hindi na lang tungkol sa langis. Hindi na lang ito tungkol sa terorismo, mga digmaang panrehiyon o lumang alitan. Ngayon, ang gitnang silangan ay isa sa mga pangunahing labanan sa pinakamahalagang tunggalian ng panahon natin. Ang impluwensya ng Estados Unidos ng Amerika laban sa impluwensya ng Republikang Bayan ng China. Ngayon, ito ang hindi napapansin ng media. Malamang hindi umaasa si Trump sa China para patatagin ang gitnang silangan. Hindi niya hihilingin sa Beijing na pigilan ang Iran. Kaya ng Amerika at Israel gawin yun at alam ni Pangulong Trump. Malamang kabaliktaran ang kanyang estratehiya. Gusto ni Trump na itigil ng China ang pagdudulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Dahil sa nayon at oo, kahit nayon, Patuloy pa ring nagpapadala ng pera ang Beijing sa Iran. Bumibili sila ng langis at naglilipat ng teknolohiya. Nagdatayo sila ng infrastruktura at nagbibigay ng diplomatikong proteksyon para mapanatiling buhay ang rehimen ng Iran kahit nasa bingit ng pagbagsak o life support ayon kay Pangulong Trump. At gusto ni Trump na matigil yon. Ngayon, bakit iniisip ni Pangulong Trump na may leverage ang CS? Bakit na yon? Isang salita, Hormuz, ang Strait of Hormuz, ang makitid na lagusan sa Persian Gulf. Halos 50% ng inaangkat na krudong langis ng China ay dumadaan sa lagusang iyon. 50% ng isang bansa na may 1.5 bilyong tao. Isipin mo yon. Dito na nagiging seryoso ang lahat. Naintindihan ni Trump ang choke point dahil meron din ang Amerika. Hawak ng China ang Amerika sa leeg pagdating sa semiconductors, rare earth minerals, advanced manufacturing, mga chips sa ating mga cellphone, chips sa ating mga fighter jet, at chips sa ating mga missile defense system. Ipinuwesto ng China ang sarili nito para mangibabaw sa lahat ng iyon. Ang mga AI system, mga satellite, mga electric grid, at mga advanced na sandata. Marami sa mga ginagamit natin araw-araw ay umaasa sa kinokontrol ng China. Kaya ginugol ni Trump at ang dating administrasyon ang nakaraang 1.5 taon sa pagsubok na ihiwalay ang Estados Unidos mula sa China. Tinalakaya ang pagbabalik ng chip manufacturing sa bansa, pagpigil sa Beijing na makakuha ng advanced AI, at pagpapatatag ng industrial na kakayahan ng Amerika. Dahil ang takot, ang totoong-totoo at seryosong takot ay nasa isang hinaharap na labanan, maaring gawing sandata ng China ang supply chain na yon laban sa US. Maari itong magdulot ng matinding kahihinatnan, hindi lang sa Estados Unidos, kundi pati rin sa Israel. Pero si Trump ay gumugol din ng 1.5 taon na gumagawa ng ibang bagay ng sabay. Hinahanap niya kung saan vulnerable ang China. At ang China ay lubang vulnerable sa gitnang silangan. Ilagay natin ang sarili natin sa sitwasyon. Silipin natin ang nangyayari sa likod ng mga saradong pinto at tignan natin kung ano ang itsura ng pag-uusap na iyon. Sasabihin ko kung ano sa tingin ko ang sasabihin ni Trump kay Xi Jinping. Xi, sa tingin mo ba partner mo ang Iran? Hindi. Ginagamit ka lang nila. Ang bawat tanker na dumadaan sa Hormuz ay nagbibigay sa kanila ng impluensya sa ekonomiya mo. Xi, akala mo kontrolado mo ang rehimen dahil bumibili ka ng langis nila? Kontrolado ng rehimen ang choke point at alam nila ito. Alam mo, umaasa ka sa mga taong bumuo ng isang ideolohiyang nakabatay sa kaguluhan. Ginigipit nila ang mga shipping lane, ginigipit nila ang mga merkado ng enerhiya, ginigipit nila ang gulpo. Taon-taon, Xi, lalo kang umasa sa kanila. Pag hinigpitan nila ang kontrol sa Hormuz, sino pinakamadedehado? Masasaktan ng Europa at tayo. Mas masasaktan kayo kaysa sa iba. Kaya ito ang punto, Xi, hindi Iran ang problema. Ang problema ay ang rehimen. Sa palagay ko, nang palihim, malamang na mas higit pang itutulak ni Trump ito. Sasabihin niya, baka panahon na para mag-isip ng higit pa sa pagpapanatili ng rehimeng ito, Xi. Maaring kailangan talaga itong palitan para sa pangmatagalang katatagan ng gitnang silangan. Walang muwang tayo kung iisiping hindi tututol si Xi Jinping. Lalaban siya ng matindi at malamang sasabihin niya, Donald, ang pagpapalit ng rehimen ay nadudulot ng kawalang katiyakan. Tingnan mo ang Iraq. Kumusta ba ang ginawa ninyo sa Iraq? Tingnan mo ang Libya. Donald, reformahin na lang natin ang rehimen. Mas ligtas ito kaysa sa panganib ng pagbagsak.
Pero syempre, narito ang kabalintunan at hindi natin ito dapat palampasin. Magkaiba ang konsepto ng reforma sa China at sa kanluran. Nireporma ng China ang ekonomiya nila. Pero sa politika at lipunan, nanatili ang China na lubhang at talagang lubhang otoritarian. Nanatili itong mapaniil. Kapag sinabi ng China na reforma sa Iran, ang ibig lang nila ay panatilihin ang rehimen. Hayaan silang panatilihin ang kanilang mapaniil na ideolohiya at gawin lang itong hindi ganong nakakagambala. At dito, lubos na tinatanggihan ni Pangulong Trump iyon. Sa kanyang kalooban, lubos niya iyong tinatanggihan dahil nauunawaan ni Trump ang isang mahalagang bagay. Hindi pangalawa ang ideolohiya sa rehimen. Ang ideolohiya ang mismong rehimen. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang dalawa. Hindi nilikha ang Islamic Revolutionary Guard Corps para protektahan ang bansa. Umiral ito para magpalaganap ng revolusyon. Iyan ang buong layunin nito. Narito ang mahalagang bagay para sa pag-unawa natin sa China. Ang pangunahing estratehiya ng China ay nakabatay sa tanging yaman nila, ang oras. May pakiramdam sila ng oras na limot na ng kanluran. Ang Beijing ay nag-iisip sa dekada at minsan pa nga sa mga siglo, samantalang ang Amerika at karamihan sa kanluran ay nag-iisip batay sa mga siklo ng eleksyon, 4 na taon, marahil 8 taon. Walang totoong halalan sa China. Dahil dito, nagkakaroon sila ng tuloy-tuloy na pamumuno at pagpapatupad ng estratehiya sa paglipas ng panahon. Halos tiyak na umaasa ang Beijing bago ang summit kasama si Pangulong Trump tulad ng Tehran na ang susunod na administrasyong Amerikano ay mas handang pagbigyan sila. Pagbabalik ito sa panahon ng malambot na pulisya, pagpapahinuhod at mga taon ni Obama kung saan nakuha ng mga ayatola ang dolyar, 150 bilyon at daan sa sandatang nuklear. Alam ito ni Trump. At iyan ang dahilan kung bakit siya kumikilos na yon. Dahil hindi palaging bukas ang mga estratehikong pagkakataon. At gusto kong sabihin ang isang bagay, isa pang napakahalagang bagay na sa tingin ko ay kailangan masabi. Naniniwala ako na inuuna ni Donald Trump ang pangmatagalang kaligtasan ng Amerika kaysa sa darating na eleksyon. Maraming komentarista ang tumatalakay sa midterms. Nais ni Trump harapin na yon ang kinabukasan ng Amerika. Dahil ganito talaga ang malamig na realidad sa politika. Halos laging bumababa sa survey ang pangulong gaya ni Trump na gumagawa ng preemptive strike. Bakit? Dahil sa sandaling man-neutralize mo ang banta, hindi mo na mapapatunayan na may banta talaga at ito ay delikado. Laging may mga nagsasabi na hindi naman sila ganoon kadelikado. Paano mo nalaman na gagamit sila ng sandatang nuclear? Siyempre, ang tanging paraan para masagot ang tanong na yan ay hintayin nasa himpapawid ng warhead. At hindi rin maghihintay sina Trump o punong ministro Netanyahu sa Israel. Ngayon, talakayin natin ang Israel dahil ito ang sentro ng kalkulasyong ito. At alam ito ng Beijing. Makapangyarihan na yon ang Israel sa rehiyon. Pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre, naging makapangyarihang puwersa tayo sa gitnang silangan, sa larangan ng militar, intelihensya, cyber, depensa laban sa mga misil at sa ating mga tagumpay sa labanan. At tayo rin ay mahigpit na kaalyado ng Amerika. Ang pakikipag-partner ni na Pangulong Trump at punong ministro Benjamin Netanyahu ay hindi aksidente. Ito ang gulugod ng estratehiya. Ito ay dalawang leader na may malinaw na pananaw tungkol sa banta ng Iran. Tumanggi silang pagandahin ito. Tumanggi silang magkunwaring maayos kausap ang rehimen. Mahalaga ang pagkakahanay na iyon ngayon. May alam ang mga Chino tungkol sa alyansan ito. Kapag lumalabas sa mga Iranian sa kalsada, sa Iran at sa buong mundo para humiling ng kalayaan mula sa rehimeng ito, ang kanilang iwinawagayway na mga bandila ay mula Amerika at Israel. Hindi bandila ng China ang kanilang winawagayway. Ngayon, nakikita ng China ang Israel bilang isang mahalagang manlalaro sa gitnang silangan pagdating sa kapangyarihan. Alam din nila na ang Israel ay sentro ng teknolohiya, lohistika at ekonomiya sa gitnang silangan. Malakay rin ang ininvest nila sa infrastruktura, sa mga pantalan sa buong gitnang silangan, pati na rin sa Israel at sa teknolohiya sa buong rehiyon. Nais ng China magkaroon ng presensya malapit sa mga pangunahing daluyan ng pandaigdigang kalakalan. At ang pinakamahalagang daluyan ay dadaan mismo sa Israel. At nakikita rin ito ni Trump. At may dahilan siya para mag-alala
Dahil hindi lang Iran ang pinipressure niya sa paglalakbay na ito. Mas malaki pa ito, mas malawak pa. Kinakalaban niya ang pangmatagalang impluensya ng China na kumakalat sa buong gitnang silangan. Ngayon, ilapat natin ang impormasyong ito sa sarili nating sitwasyon. Ano talaga ang layunin ng biyaheng ito? Tungkol ito sa enerhiya. Tungkol ito sa mga daanan ng barko. Tungkol ito sa mga choke point. Tungkol ito sa infrastruktura. Tungkol ito sa mga pantalan. Tungkol ito sa AI. Tungkol sa mga mineral na rare earth. Pinakamahalaga, tungkol ito sa posisyon ng militar at ang hinaharap na balanse ng kapangyarihan sa mundong ito. Nakatayo tayo sa hangganan ng isang pandaigdigang pagbabago. Babalikan natin ang taong 2026 bilang simula ng mga kaganapang magaganap sa mga susunod na dekada sa pagitan ng China at Estados Unidos. Ngayon, may tiyaga ang China. Tuloy-tuloy ang direksyon ng China. At umaasa ang Beijing na mapapagod ang mga Amerikano. Ang bansa at ang mga tao ng Amerika ay magbabago ng direksyon. Pipili ng mas malambot, mas mapagbigay, at ng isang taong babalik sa dating paraan. Pero alam ito ni Trump, kaya siya sumasakay ng eroplano ngayon habang bukas pa ang pagkakataon, habang pinakamahina ang Iran, habang nakatingin ang buong mundo, dala niya ang isang bagay na napakalakas. Kasama nila. Ang pag-unawa sa kahinaan ng China at ang kagustuhang samantalahin ito. Ito ang True East. Ako si Daron Spielman. Salamat sa pagsama.